Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Capricorn November 24 to 30. So, kung bago ka, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon at rising mo kasi importante siya, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto mo suporta na lumago ang ating channel, for monthly support, pwede mo i-click yung join button. For one-time support, you can use the thanks button. Capricorn, kamusta ka ba? Okay, so what we have here is, we have your number 52. Magical Map Shifter. So, ready na ba kayo? Ready na ba sa inyo yung mga lilipat ng work, or magkakaroon bigla ng changes sa relationships, or even yung aabot sa punto na magkakaroon kayo ng mga changes of residence. So, actually, meron pa nga dito na magiging parang victim ka ng mga kabulastugan ng iba. So, ready na ba ikaw sa mga pagbabago ipapadala ng universe? Nararamdaman mo naman din siya na parang may mga, parang may mga bagay na umaayaw ka na, may mga bagay na parang nilalet go mo na, may mga tao na unti-unti ka lumalayo ka na doon, tapos andoon din na may mga bagay na hindi mo na masyadong ginagawa o unti-unting nawawalan ka ng interest. It's part of your growth, parte yan ng paglago mo, parte yan ng pag-expand mo. Kasi ang growth kasi may mga kailangan kang tanggalin di ba? So parang sa mga, di ba, parang sa paglaki natin, andoon na nababaw yung ngipin natin, di ba? Yung mga milk teeth, natatanggal. Sa mga pusa, nagsished sila ng mga lumang balahibo nila para mas lumaki sila. So, ganun din ngayon. May mga shedding ka talagang ginagawa. And it's a normal process. Huwag kang masyadong matataranta na, ganito na, bakit para iba na yung timpla ko? No. You're becoming better lang. Huwag kang masyadong matakot. Pero ano ba yung yung crossing mo? So, we have your number 26, Deep Freeze. So, pinapakita kasi ng card na to na na you feel that everything is stagnant. Parang yung mga nangyayaring changes, parang ang dating tuloy sa'yo, step backward siya. Actually, hindi. Huwag mong isipin yun kasi there are moments na kailangan talaga natin, pwedeng step backward siya kasi kumbaga sa isang maze, isang labyrinth, hindi ka naman pwedeng dumiretso kung wala ka nang nilusutan. Minsan kailangan mo mag-back para makaalis ka doon sa mali mong tinahak na daan para mapunta ka sa tamang tatahaki mong landas. So, yun yung sinasabi sa'yo ng cards. My dear, sometimes taking a step back is necessary para makabalik ka doon sa tamang path na dadaanan mo. Now, this card is also saying sa ni Deep Freeze na makiramdam ka din ha, kasi may mga instincts or intuition na ipapadalang universe sa'yo out of the blue. Huwag mong baliwalain yung mga tipong okay naman pero something parang may feeling ka na may mali. Investigate na. Huwag mo siyang ibaliwala. Kumbaga, yung pa lang, doon ka mag-aka na. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Yes, may mga sasablay dyan sa instinct mo. Kasi inaaral mo siya para paano mo maintindihan. Pero hindi ibig sabihin pa may sumablay na isa, is sablay na lahat. Okay? Parang sa pera. Pag hindi naman sinabi hindi dahil merong counterfeit, mas madami na siyang yung counterfeit. Of course not. Mas madami pa rin ang original. Now, yung dessert card mo, meron tayong number 19, Dragon Slayer. So, this card is actually also advising na na kailangan mong bigyan din ng chance yung sarili mo to be literal, maging dragon. Kasi may mga gusto ko may mga tao ka na gustong kastiguhin, yung mga tao sa paligid mo na gusto mo talaga silang makastigo, maikorek. Kasi, kumbaga, andun yung binigyan mo na ng chance na maayusin nila yung kanilang ginagawa, na maging pananalita nila, yung actions nila. Pero, minsan kasi,
Kaya may kasabihan, pag hindi mo makuha sa santong dasalan, daanin mo sa santong talak talaga. Or worse pa, wag mo naman sanang gawin, pero andoon na may mga tao na gusto mo talagang bigyan ng isang physical na bagsak para manahimik na talaga. Well, siguro naman tayo sa words na lang para on the safe side tayo. Huwag tayong ma-mystical naman. So, yeah. Hindi ako magtataka na may mga babasagin ka talagang tao para lumugar sila at maintindihan nila na hindi dapat that respect should be also be given once respect is given to them. Okay, so yung foundation mo, we have your 29 coming to life. Alam mo, nakakatuwa, no? There's a lot of, may napansin mo, parang mga huling araw, ang dami mong mga discoveries na parang, pwede pala yun. Ay, okay pala yun. Hala, ganyan pala siya. So, ando na bubuhayan ka ng dugo na the universe is opening little by little yung mga pintuan sa'yo. Ngayon, kaya siya nagbubukas kasi nga, nagsha-shedding ka. Kumbaga sa balahibo ng isang hayop, yung mga nakabara sa mukha mo, natatanggal na. So, nagkakaroon ka ng better and clearer vision. Tsaka yung mga palag-shed yung aso, diba? Yung balahibo nila, nababawasan yung timbang nila, mas nakakaramdam sila na mas okay yung pakiramdam nila. So, andoon na ganun din yung nangyayari sa'yo. So, that's why, allow yourself to continue to shed yung mga hindi na dapat. Parang siguro sa tao na lang, shedding, yung mga libag natin, di ba? After mo maligo at naglibag ka, ang gaan ng pakaramdam. Ganun yung ginagawa sa'yo in your life, Capricorn. So, okay lang yan. Parang naglilibag lang din tayo. Now, in the past kasi, well, we have here is yung number 7, into the unknown. Andun yung point kasi na, siguro sabihin natin, akala nila, nagre-risk-taking ka. Pero, totoo, you're more on, paano nalagay yung concept? More on, andun ka sa point na calculated risk yung ginagawa mo. Andun yung point na, sinisigurado mo na kapag nag-risk ka, yung probability, yung chances na maging pabor sa'yo, yung chances na manalo ka, is laging mas mataas. Andoon na hindi ka nagte-take ng risk kapag alam mong very low yung chances na mananalo ka. Which is good naman. Pero, andun kasi na may mga na-miss ka opportunities na dapat for extreme growth yon sana. Kasi masyado ka naging logical. Ngayon, hindi ko naman sinasabing mali ka. Pero, doon nga papasok yung intuition mo na tinuturo sa'yo ng universe. Kaya, yung future na ikaw, we have verse 25, metamorphosis. Ayun lang, may mas marami pa talagang matigas ang ulo sa inyo na hindi kayo agad makikinig para maghihingi pa kayo ng sign, ng proof from the universe na sure ka sa universe na nagagaling yan. Yung binigyan ka na ng sign tapos manghihingi ka pa ng sign ko, yung sign na yon is talagang sign na binigay na sign ng universe. Gulo, no? So, andin yung point na from the inside, tuturuan ka talaga ng universe. Pero, siguro a friendly warning, medyo ibabalik na sa'yo ng universe yung desire card mo. Hindi ka makuha sa santong dasalan. So, madadaan ka sa santong bugbugan hanggang umabot ka sa puntong maintindihan mo na yung intuition mo is dapat pinapakinggan mo talaga. So, kung nakaka-resonate ka sa reading, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo lahat ng mga videos natin. Pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. Now, your physical environment, we have here is number 13, solitude. Capricorn, labas naman tayo ng lungga natin. Andoon na let's learn how to communicate with other people. Ang communicate kasi hindi lang naman to electronic ha. Andoon yung person kasi iba yung impact ng personal communication with other people. Iba naman sa inyo, lalabas nga, nakatautok naman kayo sa mga cellphone nyo, sa mga gadgets nyo. Hayaan mo yung sarili mo na makipag-connect sa mga tao on a physical level. Yung tipong face-to-face talk. Kumbaga para mga panahon natin ng bago dumating yung cellphone,
bago na uso ang mga cellphone, na andoon na talagang naririnig natin yung boses ng taong kausap natin. Kasi yung heart mo, naglo-long din siya ng ganong klaseng connection from other people. And it's very important na mabigyan natin or mapakain natin yung part natin yon, yung naglo-long ng physical connection sa mga mahal natin, kaibigan natin. Kasi sa emotion environment mo naman, 47, sacred pool. My dear, magkaiba ang medyo controversial sabihin natin, magkaiba ang religious, magkaiba ang spiritual. You can be religious without being spiritual. So, what does it, pero, you cannot be spiritual without being religious. So, ano ba pinagkaiba? Ang mga religious kasi, more on, andyan na parang kung ano yung ginagawa lang, out of obligation. Pero, yung spiritual kasi, ginagawa siya out of love. So, medyo tinatanong ka din ng card, kailan ba yung huling moment na ginawa mo ang isang bagay o nagsimba ka, nag-alay ka ng panalangin, nagbigay ka ng bulaklak, o nagbigay ka ng offering, kung ano man, spiritual practice yan. When was the last time na ginawa mo siya? Kasi yun yung laman ng heart mo. When was the last time na yun yung tinahak mong landas kasi sinusunod mo yung nasa puso mo o ginagawa mo siya out of love. So, medyo it's time to reflect on this part din. Kasi isa sa mga i-focus ng universe sa'yo as well is your spiritual growth. So, importante rin siya. So, andoon na, kumbaga, mag-self-check ka. Ginagawa ko ba ito dahil obligasyon ko or ginagawa ko kasi mahal ko yung ginagawa ko? Now, yung hopes and fears mo, we have your number 2, gentle gardener. Gusto mo talaga mapag-isa, no? Sabagay, kasi yung mga taon sa paligid mo kasi, ang daming syunga-syunga, no? Ang daming kulang-kulang mag-isip. Malala pa, kung mais mo mag-isip, sarili lang yung iniisip nila. So, hindi kita masisisi na ayaw mong dumidikit sa kanila kasi nakakasira sila nung ginagawa mo o andun yung punto na hindi ka makafocus kasi time and time again, nakakagawa sila ng issue. So, yun yung gagawin ng universe dito. Kaya nga kailangan mag-focus ka na mas makinig ka sa intuition mo kasi the universe will also teach you what to do kapag ganun sila. Because, future mo, meron tayo itong number 43. Details. Doon papasok intuition. So, sa yung mga willing na makinig sa intuition nila, willing na bigyan ng chance yung sarili nila na matuto from the universe, the card is saying na na ultimo yung mga next step na gagawin nila, malalaman mo na, magkakaroon ka ng instinct about it. Kung ano yung intention nila, mababasa mo. Yung point na kung ano yung talagang purpose nila, makikita mo sa pagkatao nila. And yun yung magiging paraan para maging 1 step or minsan 10 step ahead ka sa kanila para yung bawat decision mo magiging calculated decision ulit. That's why you need to shed a lot of things in your life. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And don't forget, subscribe, like, and share. So maraming salamat, God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Mula po sa Baguio City, bye for now.